I'm going to Aroroy. We will going to Aroroy now with my sister. Aray. Wait! Dito. Nag-enjoy sana ko dahil. Kailangan ko ulit pumunta sa Aroroy kasi kukuha ako ng certified true copy ng aming marriage certificate ng aking asawa. So I'm with Shopa, my driver for today's video. Magandang araw! So ngayon nga, kailangan ulit naming bumalik sa Aroroy para kumuha ng certified true copy ng aming marriage certificate kasi yun ang kailangan namin para sa pag-apply ng aking visa. So before kami pumunta sa municipal hall, ay dumaan muna kami dito sa computer shop para magpa-photocopy sana ng aming marriage certificate. Or since daw silang photocopier for long papers, ito na lang ako sa kabila nagpa-photocopy. After, dumiretso na agad kami sa municipal hall dito sa Municipal Civil Registry Office para kunin yung aming certified true copies and certified photocopies. Actually, hindi kasi ako sure kung ano yung kukunin ko, kung certified true copy ba or certified photocopy. Kaya yun, kinuha ko na lang yung dalawa para sure ba. After, dahil naubusan na kami ng gas, syempre nagpagas. Ano pa ba yung gagawin, be? Dito na nga kami nagpagas sa Petro V. Saan pa ba? Nandito na din kami. And after, dumiretso agad kami sa card bank. So, sino mga member ng card dyan, shout out sa inyo. And here nga, nagpindot-pindot na nga tayo dyan para mag-withdraw. Kasi kahapon walang laman yung machine nila. Now, nakapag-withdraw na din kami. Alam mo naman talaga, ang laki ng pera. And then after nyan, pumunta pala kami, tumambay muna kami doon sa may seaside, sa pier. May nakita kami ditong bata. Busy pala siya sa pag-ayos nitong gagamitin niya sa kanya malakwit, and yan nga, meron siyang isda dyan. Yung isdang pinaka-common dito sa Aroroy or sa Masbate. Minsan nga, pinamimigay na yan, lalo na pag season niya. Amazing lang sa batang to kasi sobrang galing niya na. Alam niya na kung paano gawin ng mga bagay-bagay tulad nito. Kasi ako talaga, edad kong to, hindi ako marunong mamalakwit. Di ko alam kung paano set up yung fishing rod. Ni ultimo, pagtapon nga ng balak or yung hook, hindi ako marunong be. Pero gusto ko talagang matuto niyan, and kaya trinay ko. Kasi feeling ko madali lang naman siyang gawin. Kasi tinatapon lang naman, diba? Ayan, tinry ko siya. Sabi nung bata sa akin, kailangan daw ihagis ko ng malayo. Pero tingnan nyo naman yung paghagis ko, be. Sana hinulog mo na lang dyan, no? Hindi mo na hinagis. Kaya sabi ko sa bata, ikaw na lang yung gumawa niyan kasi baka masira ko pa yung gamit niya. Pero itong kapatid kong si Pau, sabi niya, try niya daw. Kasi sabi niya, mas magaling daw siya sa akin. Totoo naman. Naihagis niya naman talaga ng malayo. And yes, itong si Pau kasi hilig din siya sa mga ganitong bagay. Pero sa totoo lang, hindi talaga kami na-expose sa ganito. Kaya feeling ko, yun yung reason bakit hindi kami marunong. Hindi ko nga alam kung paano tingnan kung meron ng huli. Sasabi nung bata, pag gumalaw na yung cheese, styro I mean, ibig sabihin may huli na daw yun. Hindi ko alam kung paano ba tingnan. Here nga, tingnan nyo naman, yung hook dumikit sa pants ng aking kapatid. So, kinabahan yung bata kasi baka masira. Feeling ko nga napapaisip ng batang to kung okay pa ba tong kasama niya dito. Pero nga, iniwan pala namin yung batang yan na wala pa siyang huli kasi pahapon na kasi need na naming umuwi. Bye! Tani may makuha ka na damo. Bye-bye! Makata na kami.